ito yung pinakamasakit na parte, ano. Inuna yung kamunduhan kaysa kapakanan ng mga anak. Ito yung napakasakit sa dibdib. Mama, sana lang po bumalik po kayo dito. Bumalik po kayo dito, anayin niyo po si Papa. Para po may magbabantay po sa amin. Ay po mamalis po si Papa. Gaano mo kamahal yung mama mo? Sobra din po. Sobrang mahal si mama. Opo. Anong naramdaman mo nung umalis, nung nalaman mong sumama sa iba yung mama mo? Hindi ako makapagsalita halos pagkabata na yung mga pinag-uusap. Mo sa akin, una, minamassage ka ng kumpare mo. Opo. Yung masayista na yun, ninong ng iyong Ninong po ng anak ko na si Charles Adrian po. Tapos, nakatulog ka pag-gising Natulog na mo. po kami nagising po ako ng hating gabi. Nagtataka po ako ba't wala siya sa tabi yung misis ko. Mm-mm. Nandun siya sa katabi ng lalaki. Tapos nakita ko sila gumagalaw. Masakit po sir, miyak ako. Tapos sabi ko, Panginoon, bakit nangyari sa akin to ng ganito? Yung ano ba, yung nangyari sa buhay ko na stroke pa ako. Nagluko pa yung asawa ko, tapos mga bulag pa yung mga anak ko. Sabi ko bakit parang ano ba, sabi ko bakit dito pa. Napasigaw ako. Nung sumigaw na ako, tumayo yung ate ko. Sabi ng ate, ano nangyari sa'yo dyan? Sabi ko, paalisin mo sila kasi mayroong ginawang hindi maganda. Yun po yung masakit talaga sir sa akin. Hanggang ngayon sir, yung nag-aano pa rin sa akin yung utak ko, yung isip ko, yung ginawa nila sa akin. Yun po talaga hanggang ngayon po hindi po nawawala sa isip ko yung trauma po sa ginawa sa akin ng asawa ko, yung pag-ano po niya sa akin. Tanggap ko naman po yung kung ano po yung buhay ko talaga dahil mahirap naman talaga kami. Pero ang hindi ko lang matanggap yung nilagay niya ako ng tae sa ulo ba, yung nagloko siya. Tapos ang pinakamasakit doon pa mismo sa bahay ninyo. Opo sir, Tapos kumpare mo pa. Tapos may sinabi pa siya sa akin na yung mga anak ko daw malas daw. Kasi daw may mga diferensya, mga bulag. Sino nagsabi, yung asawa niyo? Bakit niya sinabi yun? Anak niyo yun. Hindi ko nga alam sir kung sa sobrang galit siguro niya rin sa akin sir, kasi naano ko sa kanya, sabi ko kung ayaw mo alagaan yung mga anak ko, ako ang mag-alaga, sabi ko sa kanya. Titiisin ko yan dahil yan ang binigay sa akin ng Panginoon. Opo. Napaka parang kahit ako hindi ko lubos maisip bakit nagawa ng asawa mo yun at saka kumpare mo pa, no? Opo. Pero tay, ano man ang dinadaanan mo, pag-pray lang natin sila. Opo sir. Lagi natin tatandaan, mas pinagpapala panigad yung taong naaapi at inaapi. Ito No? paano na opo sir. Okay. So tay, pwede bang kasi sabi mo PWD yung mga pwede bang makita sila? Opo sir, Pwede ayan sir. tawagin sila? Ayan po. Ay. Nakakali dito kayo. Yan po yung si Charles. Nabangga Dito. nila. Dito ko dito. Ayan po, yan. Papuin mo. Ayun. Ilang taon na si ate? Ate ba yan? Hindi, lalaki. Lalaki. Si Charles po, siya po si Charles Adrian. Charles Adrian. Roa. Ano po siya, 13 years old na po siya, sir. Hello? Kagagaling lang po namin sa ospital sa Rodriguez kasi sir, namaga yung tainga niya dito. Kaya lagi niyang ginaganyan, sir. Yan po. Pero Yan. nakakita naman. Opo, yung sa salamin po. Salamin. Kailangan na nga po, sir, palitan ng mga salamin, sir. Kapal ng salamin. Opo. Puro tali na yung salamin niya, no? Ano, sir? Nagsasalita naman. Opo, nagsasalita pero hindi siya nagsusulat. Ay, hindi nakakapagsulat. Nag-aaral po siya, sir, sa speed. Sa speed. Hyper po siya. Hyper. Ano siya. May pasok bukas pa? Okay. Patay na si Tito. Tapos ito yung bunso ko, yung nag-aaral po, grade 5. Grade 5. Kumusta ka na, kuya? Okay lang. Dahil kumain ka ng tae. Diba? Kumusta? Okay ka lang? Opo. Siya, kuya mo. Opo. Nag-aaral ka. Opo. Mabuti naman, no? So, ang problema sa kanya, mata lang. Mata lang sa kanya. Mag-aral kang mabuti, anak, ha? Ano yung pangalan mo? Edel po. Idel. Laban lang.
no? Yung isang mata nakita pa. Ito po, nakakakita po. Ito hindi. Ito, pwede, operahan daw, sabi po ng doktor. May pag-asa pa raw, operahan. May pag-asa. Kaya lang po naabutan kasi ng pandemic. So, ilapit ninyo sa government. Opo, sa malasakit po. Dahil kumain ka ng puti. Ganon talaga siya nagsasalita. Salita po. Kumakain ng puti. Sabi ko na, sabihin tao ko. Ano pangalan niya ulit? Si Charles. Charles, okay ka lang? Kamagain tenga ko. Yan po yung ano niya. May gamot. Opo. Buti tayo, no? Lakas ng loob mo. Gaano kahirap tayo yung pinagdadaanan mo ngayon na ikaw, stroke, tapos yung dalawa mong anak ganito. Masakit Hihi po. ako pa. Minsan pag nilakasan ko na yung loob, sir. Tinitibayan ko po. Pag nakaharap ko mga tao, tumatawa lang ako. Pero pag nag-iisa na lang po ako, sa bahay na lang po ako, umiiyak po ako kasi paano na lang kaya kung matuluyan na ako, sino kaya mag-alaga sa kanila? Yun ang ano po sa akin. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako, lakasan, bigyan mo ako ng lakas. Huwag mo na sana akong kunin dahil mga maliliit pa yung mga bata. Oo, paano na sila? Sino mag-aalaga sa kanila? Yun nga rin problema ko, sir, kung pag ako kinuha ng Panginoon, sir, hindi ko alam kung ano sila, sir. Kaya nga, sir, salamat nga kung malaki-laki ba sila na ano nga, sir, bautusan ko na to, sir, kasi hindi na ako pwede mag-iigib ng tubig. Siya na nag-iigib ng tubig. Kaya po, sir, ang trabaho niya to, sir, nakahiga lang po, sir. Kita niyo naman yung higaan namin, sir, nakatali yung kulambo, hindi na po natatanggal kasi para sa kanya po, sir. Pa, iiyak pa. Huwag ka mamaya na. Kaya mahirap din siyang ano, kasi pag dinala ko sa school, ganoon din siya. Sinusundo nyo rin siya. Hinahatid ko sa noon. Hinahatid sundo. Ngayon po, sir, natigil na siya kasi wala na maghahatid. Kasi wala na po kung ano, sir, wala na po kung lakas na ano sa kanya kasi malayo po sa San Jose. Sabi ko, sana kung mabigyan pa ako ng lakas ng Panginoon itong sunod na taon, papa-enroll ko naman siya ulit. Ano po. Itong pag-asa natin, no? Opo, sir. Sana matapos ka ng pag-aaral, no? Lagi kang magdarasal sa Panginoon, ha? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Opo, lagi po ako nagdadasal po. Opo, lahat ng pagsubok, bigay ni God, hindi niya ibibigay yan hanggat hindi natin kaya. Hindi ko po sinusurrender. May dahilan at may purpose si God sa lahat ng bagay na dumarating sa buhay natin. Sir. Ang bagay tayo, lahat ng paghihirap natin, may paraan si God. Gagawa at gagawa ng paraan. Yung darating yung point na walang-wala ka na, akala mo walang-wala na. Pero once na tumawag ka kay God, hindi mo mamalayan may darating. May sugo ang Panginoon para darating sa iyo. Kaya wag na wag tayong give up. Habang may buhay, may pag-asa. Opo, Okay? opo, Kuya Frankie. Lagang naniniwala talaga ako sa Panginoon po na ano po talaga sa amin ng Panginoon na lagang hindi kami pabayaan po dahil alam naman po ng Panginoon na yung dinadaan kong pagsubok at sa paglaki na nila po ngayon, kailangan ito lang po ang buhay namin. Pray lang po talaga. Yun. Kung ano man ang ginawa sa iyo ng asawa mo at ng kumpare mo, ipag-pray mo na lang. Si God na lang po ang bahala sa kanila. Opo. Ang importante, magkasama kayong mag-aama. No? Pag-pray lang natin. Opo. So Tay, maraming salamat, no? At nakarating kami dito. Opo. At Tay, itong video na ito, i-upload namin. Okay lang ba? Okay lang po. Okay lang. So para makita ng ating mga kababayan, baka sakali may maawa, tumulong sa inyo, ano? Marami tayong mga kababayan na may mabubuting kalooban. Pero sa ngayon, Tay, may ibibigay na tulong si Daddy Frankie. Pagpasensyahan mo na lang muna ito. So hopefully, gabayan sana tayo ng Panginoon na makabalik kami dito dahil hindi namin alam kung ano yung sitwasyon darat na namin. So sa ngayon, pagpasensyahan nyo po muna ito, ano? Opo. 1, 2, 3, 4, 5,000 po. Ay, salamat po, sir. Malaking tulong po sa amin to sa pag-aaral tapos yung ang ano po sa budget sa bata po sa dalawa. Saka sa maintenance kong gamot po, mayroon pa akong bibili na maintenance sa stroke ko. Salamat po, malaking tulong po to. Daddy Laban Frankie. lang tayo. Huwag Opo. kang mawawala ng pag-asa. Opo. Alam ko strong ang tatay. Tayong mga tatay, kahit umiiyak na tayo, pero alam ko strong yung mga yan para sa ating mga anak. Salamat Tay, po kahit talaga. ako naiiyak ako sa kinaratnan ng buhay mo, pero pinipilit ko para maging strong ka rin. Laban lang. No? Mga kababayan, napakahirap po ng kalagayan ni tatay dahil sa kanyang sitwasyon na siya po ay na-stroke na. Tapos dalawa niyang anak is PWD. Okay lang sana, ganun talaga kung yun ang kapalaran. Pero ang pinakamasakit dyan, mga kababayan,
Instead na makatulong sana yung kanyang asawa, nakaramay sana yung kanyang asawa sa paggabay sa kanilang dalawang anak. Pero hindi. Siya pa yung mas nagpabigat ng damdamin ng kanyang asawa. Kaya naintindihan kita, tay. Basta laban lang tayo. Yung sakit nga dito, Kuya Frankie, hindi baka ninyo pa alam na stage 1 na yung sakit ko, sir. Stage 1. Parang itaning na din po ang buhay ko. Kasi sabi po ng doktor sa akin, wala na pong pag-asang maoperahan. Sabi ko, Panginoon, bigyan niya ako lakas ng loob ba na labanan ko ang buhay ng mga anak ko. Kasi yun na lang po talaga ang minsan pag natutulog ako, Kuya Frankie, inatake ako ng manhid sa buong katawan ko. Sabi ko, Panginoon, wag mo na ngayon. Maliliit pa ang mga anak ko. Tanggap ko na po yung sakit ko. Talagang ito na po yung buhay ko talaga. Kasi, siyempre, hindi naman magbibigay ang Panginoon kung ang pagsubok hindi ko kakayanin. Nakaya ko nga noon, kakayanin ko pa ngayon. Sabi ko sa anak ko, Del, magsipag kang mag-aaral. Kasi kahit pa paano, mayroon kang ama na nagmamahal sa iyo. Kasi mula nung mga bata pa kayo, walang nanay na nagmamahal sa inyo. Ako na yung nanay, ako pa yung tatay, lahat-lahat. Binibigay ko sa inyo lahat. Kaya magsipag ka sa pag-aaral. Dahil hindi habang buhay, hindi habang buhay ako makasama nila. May isang araw, bigla na lang ako mawala. Sabi ko sa kanya, pagbutihan mo. Huwag nating intindihin. Mahimala ang Panginoon. Kahit nalaman natin na stage 1 pa yan. Tay, magtiwala ka kay God. Alam ni God na walang mag-aalaga sa dalawa mong anak. Kaya gagawa at gagawa siya ng paraan. No? Keep on fighting tayo. No? Always. Okay ka lang, kuya? Opo. Anong masasabi mo kay tatay na kahit na may karamdaman yung tatay mo, hindi kanya pinapabayaan, tulungan niya kayong magkapatid? Ano masasabi mo kay tatay? Salamat po kay Papa dahil po inaalagaan niya po kami. Gaano mo kamahal si tatay? Sobra po. Sobrang mahal. Ano man ang masasabi mo sa nanay mo na iniwan niya kayo? Kausapin mo nanay mo kasi sigurado mapapanood niya ito. Ma, kung sakali mang iniwan mo si Papa, ma, sana ma, magano ka ma, paramdam ka naman kay Papa, ma. Ilang po, ilang po. Namimiss mo rin ba yung mama mo? Opo. Kung sakasakaling nandito yung mama mo ngayon, anong gagawin mo? Ano ang sasabihin mo kay mama? Magagalit po, pero po, ano po, malulungkot din po kasi po iniwan niyo po si Papa. Nagalit ka sa kanya kasi iniwan niya kayo. Opo. Pero nalulungkot ka pa rin dahil nanay mo siya. Di ba? Ito yung pinakamasakit na parte. Inuna yung kamunduhan kaysa kapakanan ng mga anak. Ito yung napakasakit sa dibdib. Mahirap isipin, no? Yung nararamdaman ng mga anak natin. Kita ko sa batang ito kung gaano niya kamahal ang kanyang magulang. Dahil sa kanya magagalit siya pero nalulungkot siya. Hindi niya maipakita yung galit niya. Mabait po yan, sir. Kahit binubuli nga siya, sir, eh. Ay, pag kausapin mo mama mo, baka sakali balikan niya kayo. Sige, sabihin mo yung nararamdaman mo. Naiintindihan kita, anak. Alam ko may gusto kang sabihin sa mama mo. Sige, try mo. Kausapin ng mama mo. Mama, sana lang po ma, bumalik ko po kayo dito. Bumalik po kayo dito, anayin niyo po si Papa. Para po may magbabantay po sa amin. Huwag pong umalis po si Papa. Gaano mo kamahal yung mama mo? Sobra din po. Sobrang mahal si mama. Opo. Anong naramdaman mo nung umalis, nung nalaman mong sumama sa iba yung mama mo? Nung baby pa po ako, umiyak po ako. Umiyak ka nun. Opo. Ayan mga kababayan.
Hindi ako makapagsalita halos pagkabata na yung mga pinag-uusap. Sa laban lang. Pray ka lang, no? Opo, Magkano baon mo araw-araw? 20 po. 20. Laban lang, ha? Hindi kayo pababayaan ni God, no? Kahit 20 lang yung baon ko sa kanya, magtyaga pa rin sa mag-aaral, hindi nag-absent. Hindi nag-absent. Opo. Sige, basta. Absent po. Sana makabalik si Daddy Frankie, no? Mga kababayan, no? Yan, sa mga may mabubuting kalooban sa pag-iikot ng Team Daddy Frankie at natagpuan natin ang mag-aamang ito na tatlo sila na puro PWD. Kaya ako'y kumakatok sa inyong puso, mga kababayan. Sino pan po ang may extra dyan, tulungan niyo po ang Daddy Frankie para mas makatulong pa tayo. At kung nagawi man sa'yo, dumaan sa newsfeed mo ang bidyong ito, mga kababayan, pakishare po natin na sa ganoon may makatulong sa kanila. Yan. So maraming salamat, mga kababayan. Medyo naiyak na ako. Naiyak ako, mga kababayan, sa kwento ng bata. Nararamdaman ko yung feeling ng anak na gustong i-comfort siya ng kanyang magulang. Alam ko gusto niya yung niyayakap siya ng kanyang nanay at nakikita niya yung kahirapan ng kanyang tatay, kaya nananawagan siya sa kanyang ina, no? Laban lang, no? Opo. Okay, sige. So ayan, mga kababayan, maraming salamat po. Tay, maraming salamat po. Ayan, pwede kang manawagan tayo sa ating mga kababayan. Sana po kung sino man po yung may mabuting puso po na mga kababayan ko, na sana matulungan niyo po ako sa pangilalo na ngayon po na lifetime na po yung sakit ko. Kasi nga po, nag-apply po ako sa DSWD po. Hindi po ako natanggap sa 4-piece. Hindi rin po ako natanggap sa livelihood dahil po nagkaroon po ng problema ang listahanan po. Kaya po nagpasalamat po ako ngayon kay natagpuan po ako ni Daddy Frankie. Sana po mayroon akong kahilingan sa inyo po, sa inyo po. Sana po tulungan niyo po ko para sa dalawang anak ko pong may mga kapansanan po sa mata at saka special child po. Lalo na po ako ngayon na stage 1 na po yung cancer ko. Hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin. Sana po matulungan niyo po ako sa may mga mabubuting puso po. Alam ko po na hindi po kayo anuhin ng Panginoon. Hihipuin po kayo na sana maintindihan niyo rin po kami yung sa sitwasyon namin na mag-ama. Kahit hindi na po para sa akin, para sa mga anak ko na lang po, ang tulong niyo po. Sa ngayon po ay magpapasalamat po ako sa tutulong po sa mga anak ko. At maraming salamat din po sa Team Daddy Frankie.